Pakawas naman. Welcome kayo, Malicious. Magluluto naman tayo ngayon ng litson sa kawali. Ito ang ating liempo. Malinis na ba ito? So, palalambutin natin yan. Maglalagay tayo ng tanglad, stock ng celery, ganyan ng paminta at laurel. So, ito yung pampabango natin pag habang pinapalambot natin. Ihiwain ko lang ito para magkasya sa kaldero. Tamang-tama ito kayo, Malicious, sa mga darating na okasyon. Kaya samahan nyo ako. Tapusin natin ang proseso na gagawin natin. Dito tayo magpapalambot na kaldero. Maglalagay lang ako ng tubig. Ilalagay ko na dito yung ating pampabango. Ayan, okay na yan, tubig na yan. Dapat lagpas yung level ng tubig dyan sa ating karne. Maglalagay lang ako ng asin para maglasa yung outer part ng ating liempo. At paglambot nito, magtitimpla ulit tayo sa inner part ng ating liempo. Pakuluin muna natin ito. Din pag kumulo na ito, tsaka natin i-reduce yung setting sa mahinang init at palalambutin natin ito sa 1 hanggat 1.5 oras. Kailangan din itong baliktarin after 30 minutes para sigurado tayo. And after 1 hour, check na natin. Sa pag-check nito, kung malambot na, pag bumao na yung tinidor ng ganyan, ibig sabihin malambot na yan. Or try yung kurutin pag nakurot na. So malambot na yan. Ayan o, nakurot ko na. Meaning malambot na ito. So tanggalin na natin ito. Palamigin muna natin ito ng bahagya bago natin gagawin ang susunod na proseso. After a few minutes, proceed na tayo sa next step. Ihiwaan natin ito para titimplahan natin ang inner part nito para maging malasa ang loob at labas ng ating lechon kawali. Ito ang mixture ng salt and pepper. Ito yung pantimpla natin. I-estimate lang natin ang pagpahid ng salt and pepper mixture para hindi naman masyado itong aalat. Gagawin ko lang itong process na to doon sa iba pa hanggang matapos. Eto na, natapos ko na lahat. Paghiwa at pagtimpla. This time may gagawin akong proseso nito. Para hindi ito magsasara uli pag niluto na natin, may gagawin tayo. Pag nag-close kasi uli yan, hindi yan papasukin ng mantika. So hindi magiging malutong ang loob nito. So ang gagawin ko, may hiniwa akong patatas dito. Lalagyan ko ito ng kalang, ganyan. Ngayon, pag lumamig na ng tuluyan yan, nakabuka na lang yan. Hindi na yan magkuklose uli. Marami akong pwedeng paggamitan sa patatas na yan, kaya hindi yan masasayang. See, ganito lang yan. 15 to 30 minutes, lalamig na yan, kaya pwede nang tanggalin yan at pwede nang iluto. Itutuloy ko lang ang process na yan hanggang matapos. Ayan na, nalagyan ko na lahat. I-rest lang natin to ng 30 minutes. After 30 minutes, check na natin kung malamig na. Okay, malamig na. So tanggalin na natin itong ating tinalang na patatas. Ayan o, tignan nyo, nakabuka na ito, diba? So pag benrito natin ito, magiging crispy at brown ang loob at labas nitong ating lechon kawali. Tutuloy ko lang pagtatanggal ng mga patatas. Ayan o. Yan, may tendency kasi yan na babalik ng ganyan. Pero dahil sa ginawa natin technique na paglagay ng patatas, naka-open na lang yan. Hindi na yan magko-close. Ayan, natanggal ko na lahat ang mga patatas. Tuloy na tayo sa next step, ang pagpiprito. Eto, may nakapainit na akong mantika. Prito na natin ito. Pag nagpiprito ako ng ganito, nasa medium heat lang ang aking mantika. Ayaw natin na mabigla. May tendency kasi ito na crispy na yung ibabaw, yung loob hindi pa. Much better na patuluin muna natin ang ating liempo bago natin iprito. Magtatalsikan kasi itong ating mantika pagka nilubog natin na matubig pa yung ating liempo. Kaya doble ingat sa pagpiprito ng lechon kawali at baka matalsikan tayo ng mainit na mantika. After a few minutes, baliktarin na natin.
I-cover ko lang para mapabilis ng pag-crispy nito. After a few minutes, check na uli natin. Konti pa, ilang minuto pa, hindi pa masyadong crispy. Baliktarin natin uli. Cover ko uli. After how many minutes, check na uli natin. Ayan, this time okay na ito. Hanguin na natin. Ito na. Look at the color. Literal na golden brown. Ito yung sinabi ko, di ba naka-open lang ito? At tignan nyo ang kulay ng loob at labas, magkaparehas lang, golden brown. At ang crunchiness yan parehas din. Ngayon pakinggan natin kung crispy nga ba ito. Ayan ang tunog ng super crispy oh. At tikman naman natin. Ayan yung pagka-crispy niya kung narinig nyo sa background mga ka-Urmalicious. One more time. Try ko ito. Ito yun oh. Super crispy. At naluto ko na rin yung pangalawang batch. At ito na yung lahat. Ayan ang tunog ng pagka-crispy ng pangalawang batch oh. So this time maghihiwa na tayo. Ito na, natapos na natin paghiwa. Ito yung isang plate. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, please subscribe and pakipindot na rin yung bell button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos na i-upload. And thank you very much for watching. Ito na ang ating litson sa kawali or litson kawali.